Kung totoo man ang unti-unting lumalabas na ebidensya na ang may-ari ng kontrobersyal na puting Cadillac Escalade ay kamag-anak ng isang politiko, isa na naman itong nakakagigil na halimbawa ng kawalan ng respeto sa hanay ng ating mga leader. Sa kasalukuyan, maraming politiko ang umaasta na para bang hindi sila pwedeng masita. At kasama pa ngayon ang mga kamag-anak nila. Sa kanilang pag-angat sa sariling pedestal, tila nakalimutan na ng mga opisyal na ito na hindi sila mga hari o reyna, kundi mga lingkod bayan, pinapasahod ng buwis na pinaghirapan ng mga mamamayan. Kailan kaya nagsimulang isipin ng mga kinatawan natin na sila ay mas angat kaysa sa ordinaryong mamamayan? Ayon sa ating konstitusyon, ang mga halal na opisyal ay hindi dapat mas mataas sa kanilang nasasakupan. Sila ay nararapat na maging bahagi nito, na nagbibigay tinig sa kanilang mga hinaing, tinutugunan ang kanilang mga suliranin, at higit sa lahat, iginagalang ang mga hangganan ng kanilang posisyon. Ang kababaang loob na ito ay mahalaga sa isang malusog na demokrasya, sapagkat dito nakaangkla ang pag-unawa na ang kapangyarihan ay hindi sa individual, kundi sa mga taong nagkaloob nito sa kanila. Kapag ang mga politiko o mga kamag-anak nila ay lantad na nagpapakita ng paglabag sa mga regulasyon, malinaw ang kanilang mensahe. Ang mga batas ay para lamang sa mga hindi makakaiwas dito. Bilang mga A+ na Pilipino at mamamayan, dapat tayong manawagan na maibalik ang paggalang at pananagutan. Muli nating ipaalala sa mga politiko na may obligasyon silang igalang ang kanilang posisyon at lalong-lalo na ang tiwala ng mga taong nagluklok sa kanila. Kung hindi kayang isabuhay ng mga politiko ang mga halagang ito, sila ay nabibigo hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi sa kanilang pagkakakilanlan bilang lingkod bayan. At kung pababayaan natin sila, tayo rin ang may pagkukulang sa demokrasya na ating pinahahalagahan.